Isa pong Afghan father ay willing ibenta yung kanyang 7 years old na anak na babae at ito ay ipakasal. Kumbaga yung fixed marriage at ito po yung magbubuhay sa kanilang pamilya dahil sa kawalan ng pera. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi lang naman po sa Afghanistan nangyayari yung ganyan. Maging dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng bansa or ng mundo. Nangyayari po ang ganyang bagay na sa kawalan ng pera, sa kawalan ng makain ay kaya nilang ibenta yung kanilang anak. At yun ang magbubuhay para sa kanila. Nakakalungkot lang na marami talagang mga tao ang kayang gumawa ng ganitong klaseng aksyon sa kanilang mga anak na ito ay nanggaling sa kanilang dugo, nanggaling sa kanilang laman, pero kaya nilang ibenta yung kanilang anak para lang kumita ng pera, para lang mabuhay, para lang may makain, pero nanggaling sa hindi magandang paraan. Pero tatandaan nyo po, tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay hindi po opsyon yung ganyan sa atin. Kung darating man sa sitwasyon na dumating ka na sa rurok ng iyong paghihirap, dapang-dapa ka na, nasa laylayan ka na ng kahirapan, wag na wag mong iisipin na ibenta yung iyong anak at ipakasal sa mga mayayaman o kung sino mang tao para lang ikaw ay kumita ng pera at may makain. Dahil tayo bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi po tayo nabubuhay na umaasa tayo sa ibang tao. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos at hindi sa kung anong kayang gawin ng tao sa atin, kundi kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa atin. Dahil hindi lang tayo nabubuhay sa pangsarili nating kapakanan, kundi tayo ay dapat namumuhay na punong-puno ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. For we walk by faith, not by sight. Isang bagay na tayo bilang mga Kristiyano, mahalaga rin po para sa atin yung family planning. Ibig sabihin, malaman po natin yung exact na oras, exact na panahon, kung kailan dapat tayo papasok sa isang marriage, papasok sa isang pagpapamilya, papasok na magkaroon ng anak. At yan naman, lahat ng yan ay nanggagaling sa biyaya lamang ng Diyos. Pero maganda na nagpaplano ka habang sinasabayan mo ng panalangin, ay dapat in time lahat ng iyong gagawin kasama ng perfect timing ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka agad-agad papasok sa isang pag-aasawa, hindi ka agad papasok na magkaroon ka, na sasadyain mo na gusto mo magkaroon ng anak. Kundi, yan ay pinaplano. Kung kaya mo na ba talaga magkaroon ng isang anak? Dahil hindi po biro magkaroon ng baby. Kami, 3 ang anak namin. Isa pa nga lang ay magastos na yung diaper, yung gatas. Iko-consider yan, hindi yung puro ka lang gagawa ng pangsarili mong pita ng laman, gagawa ka lang ng sarili mong kagustuhan, pero hindi mo naman pala kayang sustentuhan yung iyong anak. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, maganda po na naaayon lagi sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, yung nangyayari sa ating mga buhay. At yan ay nadadala sa panalangin. Ipanalangin nyo yung tamang makakasama nyo panghabang buhay. Ipanalangin nyo kung bibigyan kayo ng anak na ito ay masusustain at mabubuhay at magkakaroon ng magandang kinabukasan. At pinakauna sa lahat, ang gagawin po ng isang mga magulang ay dapat inilalapit yan sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, sa pangyayaring yan, mga kaibigan, mga kapatid, ang linaw ng sinasabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Kapag ikaw ay nagmahal na sa pera, sa salapi, hindi mo na tinignan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, ay marahil ganito talaga ang gawin ng tao. Yung titingin na lang siya sa pera at hindi niya natitignan yung sitwasyon na kung anong meron siya, na willing ibenta yung kanyang anak na 7 years old at ito ay ipapakasal upang magkaroon ng pera at magkakaroon sila ng makakain pamilya. Yan ay ang hirap tanggapin kung ikaw ay isang ama, kung ikaw ay isang Kristiyano at kaya mong gawin yung bagay na yan. Yan ay karimari-marim kung kaya mong sikmurain ng ganyang sitwasyon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, maganda na hindi tayo umaasa sa tao. Hindi tayo umaasa sa kung ano pa mang bagay, kundi umaasa lang tayo sa biyaya at habag ng Diyos para sa atin kung paano tayo mabubuhay sa sanlibutan ito. At isang bagay, yan ay kaya talagang gawin ng isang tao na wala pa talagang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nawa mga kaibigan, mga kapatid, anumang sitwasyon ng inyong pagdaanan, gaano man kahirap ang iyong kalalagayan ngayon, isipin mo lagi, merong Panginoon na pwede tayong lapitan. Hindi sa mga tao, hindi sa kung ano-ano pamambagay sa sanlibutan ito, kundi yung Diyos na buhay ay kayang isupply ang iyong pangangailangan kung uunahin mo lang ang Panginoon mo sa iyong buhay. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.